Sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ang biglang pag-angat ni Bonk. Isa po siyang Solana-based meme coin na kamakailan lang ay nag-surge ng 12% sa market. Nilampasan po nito ang performance ng iba pang mga sikat na meme coins gaya po ni Pepe at Shiba Inu. Matapos po itong mailista kay Binance US, isang malaking cryptocurrency exchange. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng rally ni Bonk? At ano ang posibleng epekto nito para sa atin na Pinoy crypto investors or mga nag-i-invest dito kay Bonk? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, check na rin po ninyo yung aking technical analysis dito kay Bonk kanina. Ayan, at mapapansin po talaga na tinodo ang pag-angat ni Bonk sa mataas na presyo. Ngayon, unang-una ay ano nga ba ang papel ng Binance US yan sa kanyang sa paglilista dito kay Bonk at ito ay umangat. Ang malaking dahilan kung bakit tumaas ang presyo ni Bonk ay dahil sa paglist nito or pagkakalista nito sa Binance US. Isang araw matapos po ang announcement na ito ay live na po sa trading itong si Bonk at marami na ang naging interesado, kaya naman tumalon ang presyo nito ng 12%. Ang paglista ni Bonk or pagkakalista ni Bonk sa Binance US ay isang mahalagang hakbang dahil nagiging mas accessible po ito sa mas maraming investors at traders sa Amerika. Kapag ang isang coin ay nailista po ito sa isang malaki at respetadong platform tulad ni Binance, nagkakaroon po ito ng mas mataas na exposure kaya tumataas ang demand. Ngayon ay ano naman po ang role ng trading volume sa paggalaw ng presyo? Bukod po sa pagtaas ng presyo ay tumaas din ng 39% ang trading volume ni Bonk sa nakaraang 24 oras at umabot po ito ng $2 billion. Ang mataas na trading volume ay isang positibong indikasyon na maraming mga traders ang bumibili. Hindi lang para sa short term, kundi may tiwala sila sa pagtaas ng coin na ito. Ang ganitong klaseng volume ay nagbibigay ng kredibilidad sa paggalaw ng presyo dahil nagpapakita po ito ng malakas na demand mula sa market. Ngayon ay meron po tayong indicator dito na tinatawag po na Chaikin Money Flow or CMF ni Bonk. Kaya ayan, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ayon po sa technical analysis, nasa 0.26 ang Chaikin Money Flow or CMF ni Bonk sa kasalukuyan. Ang CMF ay isa po itong indicator na sumusukat sa pagpasok at paglabas ng pera sa market ng isang coin. Kapag ang CMF ay nasa positive value gaya po ng 0.26, ibig sabihin ay meron po itong mataas na buying pressure kumpara sa selling pressure. Ibig sabihin po nito ay maraming traders ang nagsasagawa ng accumulation phase o sila po ay nag-iipon or bumibili ng maraming Bonk kung saan ay nagpapakita po ng kumpiyansa sa kasalukuyang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang posibleng direksyon ngayon nitong si Bonk? Sa ngayon ay nasa 40 digits 34 ang presyo ni Bonk at kung magpapatuloy ang pagdagsa ng mga buyers, possible po itong umakyat sa presyong 40 digits 38 at maaari pang umabot sa 40 digits 44. Ngunit may risk na rin na kapag hindi po na-establish ang 40 digits 33 bilang support, yan bilang support level, maaring bumaba ang presyo nito sa 40 digits 26. Ang mga levels or price levels na ito ay critical dahil dito po masusukat kung hanggang saan ang kaya o kakayahan ni Bonk na mag-hold ng kasalukuyang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni Bonk. At ayan, kapag nag-i-invest o nagtitrade po tayo ng Bonk, ang pagtaas ni Bonk ay isang magandang balita. Lalo na kung may hawak po tayong coins nito bago po ito nagsimulang tumaas. Kung ang momentum ni Bonk ay magpapatuloy, may pagkakataon po tayong kumita mula sa ating holdings. Gayunpaman ay tulad po ng ibang mga meme coins, si Bonk ay may volatility.
Kaya mahalaga pa rin pong maging maingat sa pagpasok at pagkumpirma ng mga support levels bago po mag-invest. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagtaas po ni Bonk ay nagpapakita ng patuloy na interes ng mga tao sa meme coins kahit na itinuturing itong high-risk investment. Ang mga meme coins ay kadalasan pong sumisikat dahil sa community hype at mga major listing events gaya po ng nangyari dito kay Bonk. Ang mahalagang aral dito para sa atin or para po sa Pinoy crypto community ay ang kahalagahan ng pag-monitor sa mga major exchange listings at market indicators gaya ng trading volume at CMF para sa mas informed na decision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.